Ating buksan ang ating mga Bible, tayong lahat ay muling tumayo. Sa Lucas, Kabanatang 10, mga talatang 30 hanggang 37. Sabi sa KJV version, King James Version, sabi sa verse 30, and Jesus answering said, a certain man went down from Jerusalem to Jericho. Luke chapter 10, verse 30 to 37. A certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among thieves, which stripped him of his raiments and wounded him and departed, leaving him half dead. And by chance there came down a certain priest that way, and when he saw him, he passed by on the other side. And likewise a Levite, when he was at the place, came and looked on him and passed by on the other side. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, and when he saw him, he had compassion on him, and went to him and bound up his wounds, pouring in oil and wine, and set him on his own beast, and brought him to an inn, and took care of him. And on the morrow, when he departed, he took out 2 pence, and gave them to the host, and said unto him, take care of him, and whatsoever thou spendest more, when I come again, I will repay thee. Which now of these three thinkest thou was neighbor unto him that fell among the thieves? And he said, he that showed mercy on him. Then Jesus said, then said Jesus unto him, go and do thou likewise. Tayo saglit na manalangin, mga kapatid. Hallelujah, manabing Diyos na banal at dakila. Panginoon, ikaw ang mabuting Diyos at Panginoon namin. Ikaw ang mabuti sa lahat, Lord. And we know, Lord, we knew that you are the Good Samaritan. More than the Good Samaritan in the parables, Lord Jesus. Muli nawang maranasan ng bawat isa sa amin ang pag-ibig na meron ka na iniibig mo sa bawat isa sa amin. At mas maintindihan namin ito sa huling mga araw na ito, dakilang Diyos, lalong-lalo sa nalalapit na pag-agaw na gagawin mo sa iyong iglesia, sa iyong nobya. Pagpalain niyo pong bawat sandali at pagpalain niyo pong bawat isa sa amin sapagkat ito ang aming inaasahan at lubos na sinasampalatayanan. Hinihiling sa iyo lamang at sa iyo pong dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Everybody says Amen and Amen. You may be seated, mga kapatid. So, sa gabing ito, yung topic natin ay pinamagatan po natin na turning away from the will of God. Turning away from the will of God. Pag-alis o pagtalikod o paglayo o paghiwalay sa kalooban ng Diyos. Turning away means pagtalikod. Pwede rin namang pag-alis, mga kapatid. Pwede rin namang paglayo. In any circumstances, pwede ang isang tao ay tumalikod o mapalayo sa Diyos. Pwedeng kaniyang sinadya ito, o pwedeng ito ay dahil sa kaniyang kahinaan, o dahil sa kakulangan pa sa paninindigan at sa pananampalataya, o kaya naman ay mga hindi kontrolado at hindi inaasahang mga pagkakataon na naranasan niya o pwedeng maranasan ng bawat isa atin, na dahilan kung bakit kung minsan ay tila ba tumatalikod tayo at lumalayo tayo
lumalabas tayo sa kalooban ng Diyos. So turning away from the will of God. Actually, itong paksang ito nagamit ko na dati ito, yung konteksto na nandito. Pero ngayong gabi ay merong higit na paglalahad o paghahayag ang ating Panginoon sa mga talatang ito. So ang meron sa parables, mga mahal kong kapatid, ay reality. Bagamat ito ay parable, merong isang certain lawyer, kung babasahin niyo sa bahaging itaas ng mga bersikulo, sa pagpapasimula ng parabola, ito ay pagtatanong ng isang biyasa sa kautusan. Isang lalaki na nag-aral ng Torah. At question niya ang Panginoon sa bahaging ito, at ang naging kasagutan ng Panginoon ay isang talinghaga. A certain lawyer. Itaas mo nga. Pakita nga natin yung verse, Sister Marian. 28. Tingnan natin kung andyan yan. Or 25. Magpapasimula ang talinghaga sa verse 25. Sa Ingles. And behold, a certain lawyer stood up. So merong tinatawag na certain lawyer na tumayo at tinukso ang Panginoon, nagsasabi, Master, what shall I do to inherit life? So parang ito rin yung parang kagaya din ng Good Samaritan, yung rich young ruler na nagtanong din patungkol sa paano magkakaroon ng eternal life, mga kapatid. So ang naging sagot ng Panginoon ay iparable. At ang parabola ay nagpasimula mismo, sabihin natin yung nakapaloob na sa talinghaga ay nasa verse 30. From a certain lawyer to a certain man. Kaya ang unang pupuntuhin natin ay yung tinatawag na, yung ipinapakilala dyan na karakter, a certain man. So meron tayong 5 pupuntuhin, mga kapatid. At sino kaya sa kanila ang totoong malayo sa kalooban ng Diyos? Titimbangin natin sa mga karakter na nandiyan, merong priest, merong Levite, merong mga magnanakaw, merong certain lawyer. Sino kaya sa kanila at sa kanino tayo makaka-relate sa kanila na malayo sa kalooban ng Diyos? Pwede nating makita at masalamin ang ating sarili sa mga karakter na yan. At titiyakin ko, wala pa tayo doon sa Good Samaritan. Wala pa tayo doon. Pero yun ang dapat nating maabot. Kagaya ng Good Samaritan at kagaya ng kanyang ginawa. Pero dito sa verse 30, unahin natin itong certain men. At maraming makaka-relate dito sa certain man na ito. Sabihin pa natin na ang certain man na ito ay isang ordinaryong mananampalataya na hindi pa ganun kalago. Galing siya sa Jerusalem. Sabi diyan, a certain man went down from Jerusalem to Jericho, mula sa mataas na kalagayan, na naroon siya sa loob ng Jerusalem. Ang Jerusalem po ay napapalibutan niya ng kuta. At ang Jerusalem ay sentro ng Israel. Tinatawag ang Jerusalem na the city of worship. Ang Jerusalem, nandiyan ang Diyos, nandiyan ang templo. At kapag lumabas ka sa Jerusalem, napakaraming pwedeng mangyari. At yan ang nangyari sa certain man na ito, mga mahal kong kapatid. Siguro, ilang buwan na itong baptize, o pwedeng taon nang baptize. Sana po makarelate kayo, ha? Di na po ako magpapaka-elaborate pa. So, ang certain man ay pwedeng isang mananampalatayang baguhan pa lang. Baguhan sa pananampalataya. Baguhan sa church. Baguhan sa iglesia. Bagong baptize. O kaya naman ay matagal na. Binilangan na ng mga taon pero hindi lumalago. Walang paninindigan at malimit na lumabas sa Jerusalem at pumunta sa ibang lugar. To make this short, from Jerusalem, na lugar na pinili ng Diyos na kung saan andyan ang templo,
tinatawag yan na siyudad ni David. At dyan, isa sa mga araw na ito, dyan luluklok ang ating Panginoon. At dyan din inalintulad ang bride. The New Jerusalem came down from heaven. Kaya ang Jerusalem na yan ang church, mga mahal kong kapatid. Yan ay tumitipo sa iglesia. Yan ang kalooban ng Diyos ng isang tao, ang isang mananampalataya ay nasa loob ng iglesia. At kapag lumabas ka sa iglesia, pag lumabas ka sa kalooban ng Panginoon din, marami kang pwedeng maranasan. Napakarami pong magnanakaw. At ang gawain ng kaaway, John 10 verse 10, ay magnakaw, manila, mangwasak, manira, mga mahal kong kapatid. Katingnan nyo kung ano nangyari sa certain men. Isang kapatid na pwedeng baguhan o matagal lang hindi lumalago, na walang paninindigan, na hindi alam ang kalooban ng Diyos o hindi nagpapahalaga pa sa kalooban ng Diyos, lumabas, tumalikod, umalis, lumayo, at papunta saan? Sa Jericho. Ang Jericho ay nagre-representa ng sanglibutan. Malinaw po ba? From the will of God to the will of men. From the church to the world. From the word to the worldly things. So mula sa salita, mula sa iglesia, mula sa kalooban ng Panginoon, may mga taong pinipiling lumayo, pinipiling lumabas, at sabihin natin tumalikod at hindi magpahalaga sa kalooban ng Panginoon. At sila na tumatalikod, sila na lumalayo at lumalabas sa kalooban ng Panginoon, mga mahal kong kapatid, nananakawan. Financially speaking, tama ba? Pwedeng maraming mawala sa iyo. Spiritually speaking, yung joy, yung salita ng Panginoon, mamaya mas maintindihan natin, maraming pwedeng alisin sa iyo. Kapag lumabas ka sa kalooban ng Diyos, kapag lumayo ka sa iglesia, lumayo ka sa salita, maraming pwedeng mawala sa iyo. Kaya sa mga baguhan natin, mga kapatid, sa mga baguhan at mga matagal lang hindi lumalago, sige lang, wag lang tayong tatalikod. At kung tumalikod man, like Brother Noel, mamaya makikita natin. Kasi nasa certain man pa lang tayo, mga kapatid. So masabi ba natin itong certain man ay tumalikod sa kalooban ng Diyos? Yes, of course. Ito ay mga baguhan. Pero mamaya tutungo tayo sa mga matured. May mga Levi, pili. May mga ministry ang Levi. Pero tingnan natin ano ang ginawa ginawa ng Levita, ginawa ng priest, at makikita natin sino talaga ang may totoong mas malaking kaso na dapat ayusin sa kanyang buhay at sa kanyang puso. Sana po may nasusundan kayo, mga mahal kong kapatid. So ang una niyang naranasan nang siya'y lumabas, nang siya'y lumayo sa kalooban ng Panginoon na pinagdalhan sa kanya, nahulog siya sa mga magnanakaw. At ang unang naranasan niya, siya'y hinubaran. Nung nangaral si Brother Chad, naghigpit siya sa mga kasuotan. Di ba? Narinig namin eh. Ang ating kapatid ay tinad sa mga kasuotan. Ay mga kapatid na kahit papaano sinisikap nilang maging maayos ang kanilang kasuotan. May kaisipan sila, may desire sila na magawa ang kalooban ng Panginoon na masuot ang tamang kasuotan at makapanamit ng tama. Pero kapag hindi tayo lubos na magpahalaga sa kalooban ng Panginoon, mga mahal kong kapatid, at magpasimula tayong lumayo sa kanyang salita, sa kanyang kalooban sa atin, may kaaway po na siya mismo ang gagawa para maliin ang ating kasuotan. Mula sa isang maayos na kasuotan from Jerusalem, nang siya'y nasa labas na, hinubaran siya. Na-imagine nyo ba? So pwedeng may mga tao pala na kapag lumalayo sa kalooban ng Panginoon, di nila namamalayan, unti-unti na silang hinuhubaran ng kaaway. Yung paldang mahaba, unti-unting umiikli ng umiikli. Yung buhok na mahaba na hindi nakikita yung dapat makita, unti-unting
Alam niyo ba na ang buhok ay kasuotan din yan? Tinawag yan na kasuotan, mga kapatid. Yung iba nga, literal na clothing ang ginagamit. Di ba? Sackcloth. Sulat ni Pablo. Pero ang sackcloth talaga na nilalagay sa buhok, yung clothing, yung cloth, ay ang tinutukoy talaga ng scripture ng Panginoon ay ang buhok na mahaba ng babae. Kaya kapag ang isang tao nagpasimula ng lumabas sa kalooban ng Panginoon, lumayo sa iglesia, nagpapasimulang din namamalayan sa kanyang sarili, hinuhubaran na siya ng kaaway. Pero spiritually speaking, ang kasuotan, sabi ng Biblia, mga mahal kong kapatid, ito yung katuwiran ng Diyos. At ang katuwiran ng Diyos, ito yung kaniyang salita. Kapag ang isang tao nagpasimulang lumayo sa kalooban ng Panginoon sa iglesia, at wala nang naririnig ng mga pangaral sa pamagitan ng mga lingkod ng Panginoon, nagpapasimulang alisin, nakawin ng kaaway ang mga salita ng Diyos sa kanya. At napakahirap po sa isang tao na wala ng paninindigan, wala nang maapuhap na Word of God sa kanyang puso. Napakahirap, mga mahal kong kapatid. Kaya kapag ang isang tao malayo sa kalooban ng Panginoon, magtingnan niyo ang inyong mga puso. Kapag malayo tayo sa kaniyang kalooban, tumatalikod tayo sa kaniyang kalooban, mga mahal kong kapatid, mas nangingibabaw na ginugusto natin ang sanglibutan. Mula sa salita, lumalabas tayo patungo sa world, sa worldly things. Hindi natin namamalayan, hinuhubaran, inaalis yung katuwiran na nasa atin. Yung bautismo, yung pagsisisi na ginawa natin, yung mga pagpapahalaga natin sa kalooban ng Panginoon na ginagawa natin dati, na kahit papaano gusto nating magsimba, pero darating ang araw na mawawala ang lahat ng ito at mawawalan tayo ng gana. I hope nasusundan nyo, mga mahal kong kapatid. Then ang sunod na ginawa ay sinugatan siya. Wounded him. Literal na talagang sinaktan siya, binugbog siya. Well, apply nyo lang to sa lahat ng case. Physical, emosyonal, pinansyal. So pwedeng gawin ng kaaway na saktan tayo. Saktan tayo emotionally, physically, spiritually. Mga mahal kong kapatid, saktan yung kaluluwa natin. Dahil lamang sa pagtakas natin, sa pagtalikod natin sa kalooban ng Panginoon. Yung pinansyal, nagkakaproblema. Yung emosyonal, nagkakaproblema. At lalo sa spiritual, nagkakaroon ng problema. May pagsugat. At yan ay nararamdaman ng kaluluwa ng isang tao. At ang huling bahagi na ginawa ng mga magnanakaw, kung nasusundan, sabi diyan, departed and leaving him half dead. Buti na lang, half dead pa lang. Backslide lang to, di ba? Backslide, patay. Naalala ko yung preaching ko dati sa Matthew chapter 4 na kung saan ang kaaway, papanyayahan kang samahan ka. Ang Panginoon sinamahan ng kaaway sa templo, pero iniwan. Ang Panginoon sinamahan at dinala ng kaaway sa mataas na bundok, pero iniwanan ng Panginoon. Yan po ang gawain ng kaaway. Ipapakita sa iyo ang opportunity ng sanglibutan. Ipinakita ni Satanas ang kagandahan at kaluwalhatian ng mundo. Dinala niya ang Panginoon sa tuktok ng templo. Dinala ng kaaway ang Panginoon sa taluktok ng mataas na bundok. At ipinakita ang oportunidad. Ganun ang kaaway, mga mahal kong kapatid. Dadalhin kayo sa isang mataas na kalagayan. Pero pagkatapos, iiwan kayo. Alala niyo paksa ko dati? Alala niyo? Ang kaaway, sasamahan kayo sa una. Masaya, maganda, masarap. Pero later on, lahat ng meron ka, kukunin niya, iiwanan ka pa niya. Anong ginawa ng mga magnanakaw sa lalaking ito, a certain man, na lumabas from Jerusalem to Jericho, iniwanan sa disyerto na nag-iisa na halos patay na. Sino kaya sa atin dito ang kagaya ng certain man? Half dead.
Tayo pang nakakaalam, mga mahal kong kapatid. Certain men na malimit lumabas sa salita, malimit na lumabas at lumayo sa iglesia, at pagkatakay pumaparoon sa sanglibutan. At ngayon ang kaaway ay nakaantabay na nagbabantay sa kanya para siya'y saktan at sugatan. So ayoko pong magpakaabala dito sa bahaging ito. Tungo tayo sa number 2. Mamaya babalikan natin yan. A certain priest. Punta ka sa priest, Sister Mary Ann. Verse 31, 32. Tingnan natin. Sa verse 31. Sabi diyan, and by chance, there came down a certain priest. From certain lawyer to certain man to a certain priest. Huwag niyong kalilimutan, talinghaga ito, mga kapatid. May mensaheng ipinapaabot ang Panginoon. So, meron daw isang pari, isang lingkod ng templo, lingkod ng Diyos na nagawi. By chance. So, hindi gawain ng pari na lumabas sa iglesia. By chance, nagkataon na merong manggagawa, merong leader ng church, certain priest. Sa panahon pa natin, merong apostol, merong pastor na hindi ko alam kung galing ito sa Jerusalem, na lumalabas din, o galing sa Jericho, o kaya sa ibang lugar, na papunta sa Jerusalem. Hindi ko na po yun alam. Basta by chance, dahil ito'y talinghaga, by chance, merong certain priest, isang manggagawa, general na, hindi lang pastor, isang mangangaral, isang pari, isang pastor, isang ebanghilista na nagawi sa lugar na yon kung saan naroon ng certain men. But when he saw the certain men, he passed by on the other side. So take note for the word on the other side. So ano nangyayari sa monitor natin? On the other side. Gusto kong makita nyo yan. Tingnan nyo sa mga Bible ninyo, mga mahal kong kapatid. But when he saw the certain man, he passed by on the other side. Literally, sa aking pagbubulay, talagang iniwasan niya yung certain man. Iniwasan ng pastor, iniwasan ng manggagawa, iniwasan ng mga ngaral. Kung ito man ay tupa niya o katupa ng iba, kung ito man ay membro ng isang iglesia, pero nasa isang, sabihin natin, nasa isang pagkakilala sa Diyos. Sabi na lang natin sa end time message. Pagkakilala sa propeta. Merong isang kapatid na nag-backslide, na napahamak, na nalayo, na nasa isang critical lang kalagayan, na nangangailangan ng tulong. Dahil ang taong ito, dahil sa kanyang kahinaan, dahil ang taong ito hindi pa malago, kulang pa sa paninindigan, maraming pagkakamaling nagawa, malimit na lumayo sa gawain. Ngayon, ang tao ay ginawa ng kaaway ng masama. Napalayo sa gawain. Napunta sa ibang bansa, napunta sa Manila, napunta sa iba't ibang lugar. Nalayo sa church. Dahil nga, baguhan pa o kaya matagal na, pero hindi lumalago. Dahil sa mga kahinaan, merong isang kapatid na nangangailangan ngayon. Pero by chance, siguro yung pastor niya mismo, sana naman walang ganun. O kaya manggagawa, sino mang manggagawa, mangangaral, na nakita yung kalagayan ng isang taong nangangailangan. Pero sabi doon, he passed by on the other side.
Alam niyo kung anong inilalagay ng Panginoon sa akin na pagbubulay? Imbis na tulungan, on the other side. Na dapat sana ang tamang side, tulungan, palakasin, encourage. Pero nakakalungkot, andun siya sa on the other side. Judgment, rejection, sisi, panunumbat. Naimbisanan ang mga lingkod ng Panginoon, ang mga pastor, ang mga manggagawa, ay tulungan ang mga Kristiyanong nangangailangan. All of us are guilty. Mga kapatid, mamaya hindi lang ang pastor, hindi lang ang mga manggagawa. Ako guilty ako. Minsan, suko na ako sa mga kapatid na pasaway. Brother Noel, di ba? Tagal mong nawala, Brother Noel. Pero mamaya maintindihan nyo kung ano meron sa paksang ito, mga kapatid. May mga manggagawa na imbis na compassion, divine love, brotherly kindness, acceptance, forgiveness, pangunawa, biyaya, awa at abahag. Mamaya, yung compassion ang bibigyan natin ng the end. Kasi yan ang sinabi ng scripture. Ano ang compassion? Imbis na tulungan in the right side, ang tinungo niya ay on the other side. Na-imagine ko yung isang taong nangangailangan na imbis na i-encourage, na imbis na tulungan at suportahan, na hatulan. That is fellowship. Na hindi man lang kinumusta, na hindi man lamang inabot, na imbis na tulungan, nakausapin, walang ginawang anuman. Mga manggagawa ito. Napakahirap pong maranasan na yung manggagawa mo walang pakialam sa'yo. Naranasan ko rin pong maging tupa na hinahanap ko ang kalinga ng pastor ko. Ang mga manggagawa may pagkukulang din, mga mahal kong kapatid. Sabi pa nga ng kasabihan, pag kakaunti ang miyembro, kakaunti ang problema. Pag maraming miyembro, maraming problema. Guilty po ako at guilty tayong lahat dito. Pero salamat, patuloy na nilalagay at pinapanauli ng Panginoon sa akin yung isang bagay na mainam. Na bagamat hindi pa ito yung kalubusan, napakasarap na ang maramdaman mo sa puso mo, pag-unawa, pag-ibig, pagpapatawad, pag-intindi. At hindi po yan naaaral. Hindi po yan natututunan. Kalikasan po yan. At biyaya yan ay binibigay ng Diyos sa isang tao. Divine wisdom. Mamaya maintindihan natin ang part ng banal na spirito sa buhay natin. Paano tayo makakaranas ng ganyan, mga mahal kong kapatid. Sabihin na lang natin, ang certain priest ay mga nasa fivefold ministry. Lahat ng mga ngaral. Marunong mangaral, marunong magturo, pero walang compassion. Kapag ang isang tao marunong lamang mangaral, pero walang totoong pag-ibig sa kanyang puso, napakahirap nito. Wala tayong pagkakaiba sa mga Pariseo, mga mahal kong kapatid. Then pangatlo, a Levites, verse 32. And likewise, a Levite, when he was at the place, came and looked on him and passed by on the other side. Same. Kahit pa paano, tiningnan niya yung kapatid na may pangangailangan, kinumusta niya, tiningnan niyang maigi, pinakinggan ang kwento anong nangyari sa'yo kapatid. Ipinakita rin yung concern, nangumusta, ganito, ganyan, pero at the end of the day, later on, ay meron din siyang sariling prinsipyo, pananaw, at pinili rin na hindi tulungan ang kapatid na nangangailangan. On the other side din, sabihin pa natin gusto niyang tumulong, pero hindi niya kayang gawin.
Sino itong Levitang ito, mga mahal kong kapatid? Sino itong mga Levites na ito? Ang Levite po ay isang tribo. Tama ba? Ang Levita ay isang tribo mula sa angkan ng Israel at sila'y natatangi, they are chosen and elected. Ibig sabihin, ito ay natatangi, mga mahal kong kapatid. At gusto kong i-relate ito o itipo ito, itong Levite sa another typology na to the church. Not only yung Jerusalem, kundi along the way, dito sa mga karakter na nandito, para maipasok ko lahat ng mga kapatid, itong Levite ay tumitipo sa iglesia. From the fivefold to the church, to the believers. So kung hindi ka pa aktibo sa gawain at wala ka man lang bahagi, hindi mo pa alam ang ginagampanan mo sa church, you are the certain man. Andiyan ba kayo? Kung ikaw yung tagadalo lamang na wala pang paninindigan, wala pang anumang ministeryong ginagampanan, kahit sa pagbibigay, nahirapan pa sa pakikibahagi, pagiging kamay sa church, paglilinis, pagtulong, pagtuwang, pagtugtog, anuman na wala ka man lang ginagawa, ni kahit panalangin para sa iglesia, panalangin sa kapatid ay hindi mo magawa, you are like the certain man. Nasundan po ba? Sa mga manggagawa, kagaya ko, Brother Alex, Brother Chad, Brother Billy, Brother Wilson, Brother Jeric, all the preachers, kami yung like the priest. Pero itong Levi, mga mahal kong kapatid, same lang din yung ginawa doon sa priest. Meron ding sariling pananaw na ginawa. Minsan, ito, nararanasan ko mismo ito at nakikita ko mismo itong umiiral sa mga iglesia. Minsan yung mga pastor may problema sa kapwa-pastor. At dahil may problema yung pastor sa kapwa-pastor, pati yung mga kongregasyon damay. Pero may mga tupa na kahit salungat doon sa gusto ng pastor o sa kalagayan ng mga pastor, merong magandang turingan. May mga simbahan na against sa atin ng pastor, pero yung tupa nila nandoon, nangungumusta sa atin at tayo rin naman ay nangungumusta sa kanila. Kaya minsan naisip ko, mas okay pa yung mga tupa. Nararanasan nyo rin ba yan? Nakikita nyo ba? Yung pastor, hindi man lamang mangumusta sa inyo, pero may mga tupa ng pastor na nangungumusta sa inyo at nakakausap nyo at meron kayong magandang relasyon. Pero hindi pa rin buo, hindi pa rin ganap. Kasi meron pa rin, sabihin natin, meron pa rin barrier. Meron pa rin pumipigil sa isang napagandang pagkilos sana ng pag-ibig ng Diyos, mga mahal kong kapatid. Kaya nakikita ng mga kapatid ang pangangailangan ng isang kapatid, pero wala rin siyang magawa. Kasi kung tutulong siya sa isang kapatid na disfellowship, isang kapatid na nag-backslide, baka siyang masusunod na madi-disfellowship. Nandiyan nyo ba? May mga simbahan na ganun yung batas. Kapag merong na-disfellowship na kapatid, hindi mo pwedeng kausapin. Hindi mo pwedeng bisitahin. Hindi mo pwedeng sharean. Kaya sabi ng Bible, kapag merong na-disfellowship, ituring siyang kagaya ulit ng unbeliever. Tama ba? Kagaya ulit siya ng hindi mananampalataya. At ano bang dapat natin gawin sa taong hindi mananampalataya? I-convert ulit. Papanumbalikin. Hindi para itaboy, mga mahal kong kapatid, hindi para hatulan. So may kagandahan itong pangatlong bahagi natin na inahalin tulad ko po o tinitipo ko sa mga mananampalataya. Sa church na kung saan, sabi doon, came and looked on him. Pinuntahan, tiningnan, kinukumusta, gustong tumulong pero walang magawa. Kaya on the other side pa rin. Nakuha nyo ba? Ano ibig sabihin ng on the other side? Hindi man sa marahil humatol, bagamat may ibang mga humahatol, pero may mga mabuti-buting Levites, mga believer, na hindi man sila humahatol sa kapatid na nag-backslide, o sabihin natin,
nalayo sa gawain, gusto man nilang tumulong sapagkat nakikita nila yung kalagayan ng kapatid, pero wala silang magawa. That's the other side. Sapagkat ang right side, dapat sana meron kang gagawin. Tama ba mga mahal kong kapatid? Kaya mamaya maintindihan natin yung right side, yung tamang side, yung sentro, hindi sa kaliwa, hindi sa kanan, yung tamang side, nasa sentro. Gawin kung ano ang kalooban ng Panginoon at tutungo tayo sa pang-apat. Certain Samaritan. Verse 33. But a certain Samaritan. From a certain lawyer ang nagtanong sa Panginoon, sinagot ng talinghaga, nagbigay ng halimbawa ang Panginoon, like a certain man, dinaanan ng certain priest, certain Levite, then narito, a certain Samaritan. As he journeyed, came where he was, and when he saw him, he had compassion on him. Ito na, yung mabuting Samaritano. Mabuting Kristiyano, mabuting kapatid, na pinakilos hindi ng batas ng iglesia, hindi pinakilos ng kanyang sariling kakayanan o pag-aaral, hindi siya pinakilos ng anumang naroon sa kanya, sa kanyang kaisipan, lalong-lalo na. Di sa kung ano ang masasabi ng mga tao, mga mahal kong kapatid, sabi doon, when he saw him, nang makita, he had compassion on him. So ang meron sa Good Samaritan, na certain Samaritan na ito, ay ang tinatawag na compassion. And because of that compassion, mga mahal kong kapatid, ito yung mga nagiginawa niya. Went to him, verse 34, diyan pa, because of that compassion, ang unang ginawa niya, nilapitan niya, sabi diyan, went to him. Nilapitan niya, pagkatapos, bound up his wounds. Tinalian. Hallelujah. Yung kanyang sugat. Ano ba ang dapat na pantali natin sa sugat, mga mahal kong kapatid? Ano sabi ng scripture? Anong dapat itinatali? Pag-ibig. Nang siya'y lumapit sa kapatid na nangangailangan, na nalayo sa gawain, na tila ba talagang half-dead na. Wala nang pag-asa. Hindi mo na alam kung paano niya mababayaran ang kanyang utang. Hindi na niya alam paano maayos ang kanyang pamilya, ang kanyang sarili. Na tila ba napakahirap nang bumalik sa gawain, makabalik sa ministry. Pero narito ang isang certain Samaritan na hindi tumingin sa kung ano ang kanyang pinanggalingan, ano ang kanyang naranasan. Agad siyang lumapit because of compassion. Tinalian, literally. Di ba? Manifestation ng love, ng care. Tinalian yung mga sugat niya. Hallelujah. At pagkatapos, pouring in oil and wine. Ano meron sa pouring in oil and wine, mga mahal kong kapatid? Ano bang ibig sabihin ng oil? Ano bang ibig sabihin ng wine? Sa mas madali pang paglalarawan, in-encourage niya yung kapatid bilang spiritual siya. Di ba? Imbis na panghusga at panghatol, panunumbat, ang ibinigay niya ay biyaya. Hallelujah! Na naroon sa Espiritu ng Panginoon na dumadaloy sa kanya. At pagkatapos kapahayagan, tinutulungan niya ang kapatid na maunawaan ang kanyang kalagayan para siya'y maitayo at muling makabangon. Kapahayagan. Hallelujah.
Mga salita, sabi ni Pablo, mangharal kayo, magsalita kayo, mag-share kayo ng Word of God na merong biyaya at pag-ibig. May kapahayagan. Hallelujah. May anointing. Dito tayo nagkukulang. Minsan yung kapatid na ina-advisean natin, yung kapatid na gusto nating matulungan, ibig sa matulungan natin, lalong nalalayo yung loob sa atin. May nakita tayong kapatid na nanghihina, may kahinaan, may pagkakamali, gusto nating tulungan. Kakausapin natin, mag-share tayo, pero imbis na matulungan, away ang nangyayari. Ay di mo tinatalian yung sugat. Di ba? Alam mong may sugat. May sugat siya, may sugat ka rin. Talian mo muna yung sugat mo. At hayaan tulungan mo siyang matalian yung sugat niya. Sa pamamagitan ng compassion, ng pag-ibig, ng pag-unawa, ng pagpapatawad, ng pag-intindi. Amen! Paano mo tutulungan ng isang kapatid na nangangailangan na may sugat sa kanyang kaluluwa? Na ikaw din may sugat. May kapaitan sa iyong puso. How can you love the unlovable kung wala kang pag-ibig sa puso mo? How can you forgive? How can you understand? Kung ikaw din may sugat, kinakailangan mo ring mag-reflect. Tayong mga mangaral, tayong mga kapatid, mga magulang, sa mga anak natin, nagtuturo tayo, nag-share tayo. Pero bago tayo mag-share sa kanila, o kung nakapag-share man tayo na may pagkukulang, kinakailangan nating mag-reflect sa ating sarili. Pagbubulay. Ano ibig sabihin ng mag-reflect sa ating sarili? Puro ka pangangaral, pagtuturo sa iyong mga anak. Pero sa sarili mo rin, alam mo, marami ka ring kapaitan sa puso. Kakulangan. Gusto mong matulungan ng isang kapatid, matulungan ng nanay, tatay mo, anak mo, gusto mong matulungan. Pero imbis na maging maayos, yung bahay maging maayos, yung mag-asawa maging maayos, yung magkapatid maging maayos, meron pa ring abdo ng kapaitan at galit. Why? May mga dapat na ayusin, mga mahal kong kapatid. Kasi sino ka sa tatlong ito? Yung nauna, certain man, certain priest, certain Levite, ang talagang malayo sa kalooban ng Diyos. Well, ang totoong malayo sa kalooban ng Diyos dito, mga mahal kong kapatid, ang isang taong walang tinatawag na compassion. Kasi merong tao na pwedeng nasa church, nasa gawain, aktibo, pero malayo sa kalooban ng Diyos. Pwedeng nasa gawain, 5 taon na, 10 taon na, pero nasa labas ng kalooban ng Diyos sapagkat walang compassion sa Kanya. Kaya sabi ko sa isang kapatid na layo, sabi ko, Brad, mas masaya ako. Mas okay ka kung na mangyari muna yan sa'yo. Para makapag-refresh ka, makapag-reflect ka, ginamit ko pang salita, makapag-reset ka. Resetting. Kasi iniisip ko, pag bumalik siya, parang ang hirap eh. Kahit lalong-lalo na siya. Siya yung paparating, kaya lang ngayon wala pa. Kausap ko siya kahapon, kanina. At least yung kanyang karanasan ay nagamit natin para maging paalaala sa atin at paghimok sa atin, mga mahal kong kapatid. So, nung ginawa ng Good Samaritan, ibig sabihin kung merong Good Samaritan, merong Bad Samaritan. There is a certain Good Samaritan. Nag-iisa. Pero majority marahil ng mga Samaritano is a Bad Samaritan. Pero salamat na lang, may mga mabuting Samaritano na handang tumulong. At ginawa niya, pouring in oil, pinuno ng encouragement, ng biyaya. Hallelujah. Taglay ang Espiritu ng Panginoon, ang biyaya, ang salita.
Ngayon ay ini-impart niya. Naintindihan niyo ba? Sinisiran niya, ini-encourage niya ang kapatid na nawala, na nalayo. At pagkatapos binibigyan ng pangunawa na kapahayagan. Why speak about the revelation? Sinasabi niya, kapatid, all things work together for good to them that love God. Even when the enemy meant for evil, He will turn it for your good. Ganun dapat. That's the right side. Kapatid, okay lang yan. Bawi ka. Bawi ka. Kaya mo yan. Hindi pa naman, kung magra-rapture bukas, kaya mo pa yan. Kaya mo pang humabol. Mabiyaya ang Diyos. Nandiyan ang salita ng Diyos, handa tayong tulungan. Pakumbaba ka lang. Ibinibigay mo yung kapahayagan. Alam mo kapatid, alam mo kung bakit nangyari yan sa'yo. Lumayo ka kasi sa gawain. Bumalik ka na sa gawain. Sumama ka sa akin, tara! Anong ginawa nung Good Samaritan? Set him on his own beast. Kung sa atin pa motor, may motor tayo, may mga sakyan na tayo. Yan, kabayo marahil yan, o kamelyo. Pagkatapos ang makita yung kapatid na pariwara na, nagiinom na, nagsusugal na ulit, yung damit ay wala na sa tamang kaayusan, yung ugali wala na, totally dead na, half dead, backslidden. Pero merong Good Samaritan, nadaanan, naalala ko pa si Brother Dante, nakamotor ako, yan ang kwento ni Brother Dante, sa may parada, naninigarilyo, pag naninigarilyo yan, pag padaan na ako, hagis yung sa garilyo, bigla, pero nakita ko, habang nakamotor ako, nadaan ako sa parada, kinumusta ko yung kapatid na backslider, kumusta kapatid? Tulungan mo nga ako. Yung sasakyan ko flat, baka marunong ka mag-ayos ganito yung kotse namin na pula. And because of that, nakabalik siya hanggang ngayon andito. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Isang maliit na kabutihan. Di ba? A greetings. Small greeting. Kapatid, kumusta ka na? With love, grace, and concern. Father GR, nandito din ating kapatid, Father GR. Matagal din tong nalayo. Di ba? Sana nga makabalik na rin si Father GR sa ministry. Ito yung pioneering natin sa ministry. Pag nagpaawit na to, palang iyakan kami dito. Wala pang maayos ng tuga no. Pag pinakanta yung Pure Heart, talagang iyakan na. I miss those days. Nung hindi pa tayo masyadong abala at nag-iisip ng kung ano-ano. Napakapayak at napakasimple ng buhay dati. Wala pa kaming anak noon, Mr. Matit. Kaya may malayang mag-ayuno every Saturday, Sunday. Pero ngayon, ang dami nating pagkukulang. And may the Lord help us, mga mahal kong kapatid. Nadaanan niya yung kapatid na may pangangailangan. Isinaman niya. Ikinarga niya sa kanyang kabayo. At dinala niya sa tinatawag na inn. Brought him to inn. Hindi ko na po i-quote, pero sabi ng propeta, i-search nyo lang, napakaraming binanggit ang propeta. Sabi niya, ang inn na ito ay church. Saan dinala ng Good Samaritan? Yung kapatid, nakita niyang nasa half-dead na kalagayan, dinala niya sa church. Inakay niya sa church. Hindi ko alam kung sa paanong paraan. Basta ganun po yung pagtitipo ng propeta. Ang inn ay itinipo niya rin ulit sa church. Minsan may mga kapatid tayong nakakausap. Dito sa atin, sa church, marami nang nagtangka na gustong dito na magsimba. Yung isang brother na minintor ko, bago ko umalis sa church sa pinanggalingan ko sa Nabua Sentro, meron akong minintor na isang brother. Kasi gusto ko siya yung papalit sa akin na youth leader. Bago ko umalis ng tuluyan, minintor ko siya. At siya yung naging youth leader pag alis ko. At makalipas ang maraming taon, nagkaproblema siya.
at pumunta dito sa church, kung matatandaan nyo sa baba. Ilang beses na umattend. At nung mga sumunod na, kasama niya yung girlfriend niya, na naging suliranin niya, bakit siya na-disfellowship, bakit siya pinaratangan ng kung ano-ano. Nalayo sa gawain, nag-backslide, at nakumusta ko, nag-meet kami sa Iriga, nag-usap kami ng masinsinan. In-invite ko na mag-attend sa church para lang makarecover, nag-attend dito ng ilang mga linggo. Natatandaan nyo ba? At gusto lang dito magsimba, pero hindi ko yung ginawa. Di ba? Kapatid pa rin naman natin yun eh. Ano sabi ko? Bumalik ka sa yung church. Bumalik ka sa yung iglesia. Makipag-ayos ka. Thank God. Andun na siya ulit. Hanggang ngayon, aktibo na ulit. So pwede natin gawin yan, mga mahal kong kapatid. Pag merong kapatid na nangangailangan, encourage natin, Brad, may church dyan. May church dyan. Brad, sa Qatar, may church dyan. Sis, sa London, may church dyan. Alam ko, may church dyan. Natindihan niyo ba ako? Si Brother Junior, nasa Canada. Hatulan ba natin siya? Nasa Canada siya? May mga kapatid na umalis, hatulan ba natin sila? Ano dapat natin gawin? Hanapan natin sila ng church na pwede nilang madaluhan. Sila Sister Gina nang umalis, sinanapan ko ng church, naganap din sila ng church. Kaya lang medyo malayong church nila sa may Rojas. Yung mga kapatid natin, like Brother Sunny, nung magpaalam na pupunta ng Maynila, hinanapan ko ng church. Diba? Nagka-problema sa buhi, sa pamilya, sa gawain. Balis sila na may kunting suliranin. Pero hinanapan ko sila ng church. At okay na ngayon sila sa Kalamba. Ginamit ng Panginoon ng Kalamba Church para sila'y lumago. Kaya imbis na hatulan natin yung mga kapatid natin na half-dead, na tila ba lumalayo sa gawain, mga mahal kong kapatid, tulungan natin sila. Andiyan pa ba kayo? Huwag nyo naman, kung gusto nyo mag-abroad, kung gusto lahat mag-abroad, sige po. Walang problema. Kasi mararanasan nyo yung nangyari sa certain man. Habang nagbubulay ako dito, nagpaalam yung kapatid natin na ito, yung paparating na. Papunta na rin po siya ng Saudi Arabia. Pumasa nung Lunes. Pumunta ng Naga para kunin yung kanyang yung papilis. At nagsabi na sa akin, Kuya Ryan, mag-a-abroad na din po ako. Ang gaan sa pakiramdam. Dahil habang inihahanda ko itong paksang ito, nang magkausap kami ng umaga sa kakahapon, andun na yung pag-reflect ko sa sarili ko. Masakit minsan pag may nagpapaalam, mga kapatid. Kaya pagpapaalam pa lang yan, pero iba nagkakamali, yung sa kapatid natin, nagkamali, ganitong nangyari, ganitong ginawa. Pero mas masarap ang maging mabuti, ang maging mabait, ang umunawa at umintindi, mga mahal kong kapatid. So ipinagkatiwala niya ang kapatid na nag-backslide. Dinala niya sa isang lugar, sabi ng prophet, sa isang iglesia. At sabi nung Good Samaritan, akong bahala sa kanya. At saka ba kayo, mga kapatid ko? Pumasa tayo ng quote. First quote, Sir Mary Ann. But remember, sa paksa ni Brother Branham, this day, this scripture is fulfilled, 1965. Paragraph 77. Yeah. Sabi ni Brother Branham, but remember, He came to do one thing. Ang tinutukoy niya ay ang ating Panginoong Yesus. Narito, alalahanin niyo, pumarito siya para gawin ang isang bagay, ang kalooban ng Ama, ang kalooban ng Diyos. Ano yung topic natin? Turning away from the will of God. Yung certain man, tumalikod, hindi ginawa ang kalooban ng Diyos. Yung certain priest, tumalikod, hindi ginawa ang kalooban ng Diyos. Yung certain Levite, tumalikod din, umiwas, lumayo sa kalooban ng Diyos. Pero yung Good Samaritan,
ginawa niya kung ano ang kalooban ng Diyos. Sa pagpapatuloy, sabi diyan, now that's found in St. John chapter 5 verse 19. You'll get the answer. Mamaya babasahin natin yung John chapter 5. Sabi ng prophet, you will get the answer. He said, verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing in himself, but what he sees the Father doing, that doeth the Son. Did you notice? Paragraph 79. Talon tayo to save time. Did you notice? Referring yan sa John chapter 5, yung man in the pool of Bethesda, yung lalaking naroon sa pool na tinatawag na Bethesda, na 38 years nang merong karamdaman. 38 years nang backslider. 38 years nang may sakit. Sabi diyan, Jesus knew that he had been in this condition for many years. Pinahintulutan ng Panginoon ang lalaking ito, itong certain man na ito, for 38 years. Mahina. Not in perfect condition. Na laging umaasa na isang araw gagaling siya. Taon-taon, kinakailangan niyang pumaroon. Mga mahal kong kapatid, ang kagandahan sa lalaking ito for 38 years. Sino dito 38 years na sa ministry? Sister Hina, ilang taon ka na? Ilang taon ka na sa ministry? For 38 years, ang lalaking ito na may karamdaman, taon-taon, may pag-asa, na every year, alam niya, pwede siyang magbago, pwede siyang gumaling, pwede siyang lumakas, pwede siyang maging perpekto. For 38 years, hindi siya lumabas sa Jerusalem. Ang pag-asa niya ay nasa kalooban ng Diyos pa rin. Bagamat ang taong ito may karamdaman, may kahinaan, yung iba hindi siya iniintindi. Nang makausap siya ng Panginoon, sabi na, Ginoo, gusto mo bang gumaling? Sabi nung certain man, bago pa po ako makapunta doon sa pool, bago pa ako makapanahog, meron na pong nauna sa akin na mas mga matured po, na kahit pa paano, konti lang po yung kanilang karamdaman. Mas madali po silang makaparoon para makaranas ng himala sa pagkalawkaw ng anghel, ng mensahero, ng propeta, ng pastor, na tutulong sa kanila. Ako po napakahirap. For 38 years, taon-taon siyang nandoon na umaasa na isang araw mamimit niya ang anghel na magpapagaling sa kanya. Pero hindi niya inaasahan sa pagtatapos ng 38 years niyang pabalik-balik sa pool of Bethesda sa loob ng Jerusalem, ang mamimit niya ay ang Good Samaritan, si Kristo na ating Panginoon. Yung isang tao na mahina, na may karamdaman, na hindi iniintindi sa loob ng templo, sa loob ng Jerusalem, may biyaya ang Diyos na nakalaan para sa kanya. Isang Hudyo na nasa loob ng Jerusalem, na pumapasok sa templo taon-taon, na umaasa na gagaling siya. Eh tayo, mga mahal kong kapatid, araw-araw tayong may pag-asa. Amen! Hindi mo kinakailangang maghintay ng isang taon na mayroong bibisitang pastor o propeta manggagawa. Hindi natin kinakailangan ng joint fellowship, camp meeting. Araw-araw may pag-asa. Huwag ka lang lalayo. Huwag ka lang lalabas ng tuluyan. May pag-asa. May biyaya. At higit sa lahat, may pag-ibig. May compassion. Sabi dito sa pagpapatuloy, he had been in this condition for many years. See, being a prophet, ang ating Panginoon bilang propeta ng mga propeta, he saw that man in that condition and went down there and waved his way around through those people.
mincing through to the crowd until he found that certain man. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Hallelujah! From Luke chapter 10, nakita natin yung certain man na naligaw, na lumayo sa gawain, na nag-backslide, na may problema sa kanya. Pero ang Diyos may biyayang nakalaan pa rin sa kanya. For 38 years, ilang taon mo na bang kasama ang kapatid mo? Ilang taon na ba natin kasama ang isa't isa? Pag-ibig na po bang nararamdaman natin? O inis pa rin? Galit? Parang pag magdidikit kayo, kulang na lang, magbalyahan kayo. Kung pwede lang, sumabog talaga. Di ba? Yeah, minsan po, pag ganyan nangyayari, nakikita ko sa mga kapatid, nanginginikini po ako. Pag may nakikita na ako mga kapatid ditong kulang na lang talaga magsapakan na, my goodness. May mga ganito eh. Minsan yung nasa music ministry pa, nagpa-practice eh. Minsan sa mga meeting, di ba? Kulang na lang magsapakan. Pag hindi na yung nagkibuan, my goodness. Nagsisharing lang. Isang salita lang yung nabitawan ng kapatid. Akala mo, talaga, maya-maya, mayroon na mangyayari. Kaya yung isip ko niyan, yung puso ko. Kinakabahan ako. Kasi baka mayroong mag-away na kapatid. Na walang, sinisikap din naman nilang unawain ng isa't isa pero kulang pa rin. Parang mga Levita na maraming alam pero hindi alam kung anong dapat gawin. Mga Levitang biyasa at may kakayahan, may kaalaman. Pero pag pinag-usapan na ang ugali, ang attitude, ang concern, ang pagmamahal, ang compassion, ang pagkilala sa kalooban ng Diyos, ay kulang pa rin. Sabi dito sa paragraph 80, pass by the lame. Sabi daw, sa binabasa natin, on the other side, he bypass. On the other side, he bypass. Pero narito ang Panginoon. Sabi daw, pass by the lame, halt, blind, and withered, a man full of compassion. A man full of compassion. But, ano ang sabi ng propeta ng compassion? Compassion is doing the will of God. Atras tayo sa paragraph 72. Paragraph 72. Kunin natin yung konteksto ng propeta. Sabi diyan, he was a man of compassion. But yet we fail sometimes to understand what compassion is. It is not human sympathy. Hindi ito kagaya ng Levite na tumingin, linapitan, pero walang ginawa. Not human sympathy. It is not compassion. But compassion is doing the will of God. Paragraph 73, he passed through the full of Bethesda, the gate. There laid people, multitudes, multitudes of them. Multitude is no certain number. Ang multitude daw ay napakarami niyan, na hindi mo mabilang, hindi mo matukoy kung sino. But there laid multitudes. Andito ang mga lame, blind, halt, withered. And he had compassion on the people always. Tas mo nga, Sir Mary Ann. Sabi diyan, and itas mo, yung huli bahagi. And he went to one person that was not lame, blind, halt, nor withered.
Maybe had a prostate trouble. Hindi lang ibig sabihin, hindi lang yung basta pilay, kundi inner part ang kanyang may problema. Sabi ng propeta, maybe he had some little infirmity that was retarded. He had it 38 years. It wasn't going to bother him, wasn't going to kill him. He was laying afflicted, and he said, will thou be made whole? Tingnan natin ng John chapter 5. Bago natin basahin ang pangalawang quote natin. John chapter 5 verse 1. To make this short, mga kapatid, ayoko na po magpakahaba. John chapter 5 verse 1 and 2. After this, there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Saan daw pumunta ang Panginoon, mga kapatid? Meron daw pong fellowship, merong nagaganap na gatherings every year, merong kapistahan, pagsasama-sama, fellowship na nagaganap sa mga Hudyo sa loob ng Jerusalem, sa templo. Now there is at Jerusalem by the sheep market a pool, which is called in the Hebrew tongue Bethesda, having 5 porches. In this lay a great multitude of impotent folk, blind, halt, withered, waiting for the moving of the water. For an angel went down at a certain season into the pool and troubled the water. Whosoever then first, after the troubling of the water, stepped in, was made whole of whatsoever disease he had. And a certain man was there, which had an infirmity 38 years. When Jesus saw him lie, nang makita niya ang taong itong nakahiga, sabi ng propeta, hindi naman daw siya pilay, hindi naman siya lame, hindi siya bulag, pero inner ang kanyang problema, na nahihirapan siyang kumilos. Ninapitan ng Panginoon ang taong ito. Sabi diyan, and knew that he had been now a long time in that case. He says unto him, will thou be made whole? Gusto mo bang gumaling? Tagalogin nga natin. Nang makita ni Jesus, asa'y nakahandusay, half-dead, backslidden, isang kapatid na may kahinaan, may karamdaman, na hindi pala nalilingid sa Panginoon ang kanyang kalagayan. Hindi nalilingid sa Panginoon na ang taong ito 38 years nang naghihintay. 38 years nang umaasa, nagagaling siya, na malalabanan niya kanyang kahinaan, na matatapos na rin ang kanyang kahinaan, na mapagtatagumpayan niya rin ang lahat. For 38 years, hindi siya sumuko. Hindi siya lumayo sa church. Hindi siya lumayo sa gawain. Bagamat ang iba, hindi siya tinutulungan. Ang tingin sa kanya, ganito, ganyan. O pwede yung mga kapatid natin nasa ibang bansa, wala sa gawain, pero kahit papaano, hindi lumilimot sa iglesia. Pag may mga gawain, nandiyan pa rin yung kanilang support. Kaya nga yung mga advices ko sa mga lumalayo, wag lang kayo makakalimot sa iglesia. Hindi makalimot sa Panginoon. Kasi ang iglesia, ang katawan ng Panginoon dito sa lupa. May mga taong hindi nakakalimot sa Diyos, pero nakalimutan ng church. Kaya sinasabi ko, wag niyong kalimutan ng church. Kasi kapag hindi nyo nakalimutan ng church, hindi nyo nakalimutan ng Diyos. Sapagkat ang katawan ng Diyos ay ang iglesia. Minsan, pag sinabi mo kasi wag mong kalilimutan ng Diyos, opo pastor, lagi naman pa ako nananalangin. Hindi pa ako nakakalimot sa Diyos. Pero nakalimot sa gawain. Nakalimot sa pastor. Nakalimot sa kapatid. For 38 years,
Sabi ng banal na kasulatan, alam ng Panginoon ang kalagayan ng taong ito sa matagal ng panahon. Pero bakit naghintay ang Panginoon ng 38 years bago to tulungan? Well, di natin kontrolado ang lahat ng bagay. Si Brother Noel, 10 years nag-backslide. Hinintay ng Panginoon ng 10 years bago siya makabalik. Dati akala ko wala nang pag-asa. Pag pumunta ako ng Cavite, nagbibidyo okay na to eh. Habang nagbibidyo okay, naka-short, may mga kainuman, may mga katagay. Iba na yung kinakanta nito eh, hindi yung Trasino Bay. Ang kinakanta nito, My Way. Pag tinitingnan mo, kaya nga biniro ko to si Brother Noel nung nagbibiyahe kami. Sabi ko, huwag ka nang magbabackslide ha. For 38 years, take note for that. Nakalimutan man natin ang ating mga kapatid. Binaliwala man natin ng iba at nahatulan at ano paman. Pero ang Diyos, nakikita niya ang lahat. Yan ang buhay na pag-asa na dapat meron tayo. After 38 years, nakadaupang palad niya ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, gusto mo bang ma-rapture? Amen! Sabihin mo, Lord, ang tagal-tagal ko na po sa gawain, pero ganito pa rin ako. Ang tanong ko, gusto mo bang ma-rapture? Kung gugustuhin ko, ngayong araw, puspusin kita. Ngayong araw, maging sakdal ka. Kung gugustuhin ko, ngayong araw, babautismuhan ka sa Espiritu Santo, mapuspos ka. Hindi ko ba kayang gawin? May imposible ba sa Diyos? Gusto mo bang gumaling? Gusto niyo bang lumago? Gusto niyo bang mapagtagumpayan ang inyong mga kahinaan? Gusto niyo bang makalaya? Isang araw, siya mismo ang maririnig niya. Hindi propeta, hindi pastor, siya mismo. Yan ang buhay na pag-asa ng mga manggagawa, buhay na pag-asa ni Brother Ryan, mga kapatid. Kung sa amin lamang wala kaming kakayanan, ako rin ay nangangailangan ng kapangyarihan ng Diyos sa aking buhay. Sabi sa verse 7, the impotent man answered him, Sir, I have no man. Tagalogin na nga lang natin. Sumagot sa kanya ang lalaking may sakit, Ginoo, walang taong maglusong sa akin sa tangke. Pagkalawkaw sa tubig. Datapwat samantalang ako'y naparoroon, ay nakalusong na muna ang iba bago ako. 38 years. Kung i-imagine nyo yan, mga mahal kong kapatid, 38 years na umaasa ang taong ito. Gagapang siya. Sinisikap niyang mabayaran lahat ng utang niya. Sinisikap niyang maayos ang pamilya niya. Sinisikap niyang mapaglabanan ang kanyang kahinaan. Patulungan ang kanyang sarili. Sinisikap na magawa ang kalooban ng Panginoon. Pero naroon siya sa karamdaman at kahinaan. Taon-taon na lang. Ang nakikita ng marami sa kanya ay ang kanyang karamdaman. Pero isang araw, na-meet niya ang Panginoon. Ang sabi sa verse 8, Jesus says unto him, 5:8, grace to eternity. Number 5 is number of grace. Number 8 is number of eternity. Number 6, 5:6, number of men. Balikan mo ang verse 6, Sir Mary Ann. Sabi ng Panginoon, gusto mo bang gumaling? Nahulog ang tao sa ka-6 na araw. Number 6 is number of men, number of weakness, number of failure. Hindi nakaabot sa perfection.
Verse 7, sumagot ang lalaki na naglolonging ng perfection sa kanya, na gusto niyang gumaling. Pero sa verse 7, ipinapakita, mga mahal kong kapatid, ang kausap niya ay ang Panginoon. Amen! Ang kinakausap niya ay ang Panginoon. The impotent man answered him. Ang kausap niya ay si Kristo. The number 7, the perfection. Pagdating sa verse 8, hallelujah. Jesus says unto him, rise, take up thy bed, and walk. Yan, physical. Meron pang take up thy bed and walk. Pero isa sa mga araw na ito, ang marinig natin, rise. Rise. Sabi ng propeta, yung katawan ng mga nangamatay sa Panginoon, yung kanilang theophany, yung kanilang katawang physical ay magpipick up. Yung kanilang mga katawan na nakandusay doon, naging buto na laman, naging alikabok. Buli silang mabubo. At ang hininga ng buhay ay papasok sa katawang yun. At babangon yung mga nangamatay kay Kristo sa libingan. At tayo naman ang natitirang buhay. Hallelujah, sa pagpupuspos ng Espiritu Santo. Hallelujah, sa pagtunog ng huling pakakak, ay ang unang pakakak para sa atin. Hallelujah. Babangon ang mga nobya ni Kristo at papailangan lang para salubungin si Kristo sa mga alapaap. Kinusay amin to that, mga mahal kong kapatid. Lahat tayo ngayon mayroong pang karamdaman. Pwedeng naroon ka sa kalagayan ng certain man, certain priest, kung ikaw ay mangaral, certain Levi, o kaya ay certain Samaritan, but not good Samaritan, but ibad Samaritan. Na imbis na tulungan yung kapatid, natalian ng pag-ibig yung kanyang sugat, lalo pang sinusugatan. Yung sugat ay lalong lumalaki. Pero salamat sa Panginoon, mga mahal kong kapatid, nakikita niya ang lahat. We are all guilty. Minsan hindi natin nakikita yung pangangailangan ng kapatid. Ang nakikita natin ay yung kaniyang kahinaan. Ang nakikita natin sa kanya ay ang kanyang karamdaman. Pero ang sabi ng Biblia, ang nakikita ng Panginoon ay ang kanyang kaso. Sabi dito, when Jesus saw him lie. Verse 6, balikan natin. When Jesus saw him lie and knew that he had been now a long time in that case. Alam ng Panginoon sa matagal na panahon na ganito ang kalagayan ng certain man na ito. Sabi niya, gusto mo bang gumaling? At narito sa verse 8, pinatayo ng Panginoon ng lalaki. And sa verse 9, and immediately the man was made whole. Amen. Ang ganda. Verse 9. Hanggang kama na lang tayo to be spiritually speaking. Verse 9. And immediately that certain man was made whole. Amen. Amen. That certain man was made whole. Yung isang kapatid na walang pag-asa, immediately, sa kapangyarihan ng salita ng Panginoon, sabi diyan, naging buo, naging kumpleto, naging perpekto. Purihin ang Panginoon. Natin siyang palakpakan, mga mahal kong kapatid. Hallelujah. Another quote,
last two quote. People don't know what compassion is. Sa topic ni Brother Branham na looking for Jesus. Sabi niyan, people don't know what compassion is. Compassion and love is the will of God. Turning away from the will of God. So ano ang punto ng ating paksa? Saan tumatalikod ang mga tao? Saan tayo tumatalikod? Sa gawain lang ba? Sa ministry? O sa kalooban ng Diyos? Ng kalooban pala ng Diyos, nariyan ang compassion at pag-ibig. Hindi daw alam ng mga tao kung ano ang compassion. Yung priest, yung pastor, yung mga ngaral, napakagaling. Yung certain lawyer, alam niya ang lahat. Pag sinerge nyo sa Gregong salita, yung lawyer, sabi doon, biasa sa kautusan. Pero walang compassion. Yung certain priest, kaya hindi lang yung certain man dito yung may problema, mga kapatid. Di ba? Yung nakikita natin dito, para bang yung isang taong mas may pangangailangan ay yung nag-backslide na kapatid, yung certain man. Pero ipinapakita rin ng talinghaga na ang mga pastor, ang mga ngaral ay malayo sa kalooban ng Diyos kapag ang pag-ibig, ang compassion ay wala sa kanila. At marami ring mga libita, mga believers na matured, gustong tumulong pero walang maitulong. Alam ko anong dapat gawin pero hindi magawa. Marami ring mga believers like Levites, elected and chosen of God, pero they take the other side. At merong good Samaritan. Hinighlights na merong good Samaritan. One good Samaritan. Pero maybe the rest, kung merong 10, the other 9 is a bad Samaritan. Sabi pa ng propeta, 1 out of 1,000,000. Kung merong 1,000,000 na Samaritano, isa lang doon ang mabuting Samaritano. Are we the certain man, mga kapatid? Sino dito ang nakaka-relate sa certain man? Taas ang kamay. Are you like the certain man? Wala. Nagkakaintindihan ba tayo? Iniisip nyo, kaya hindi naman po kami lumayo kasi sa gawain eh. Thank God for that. Ituloy natin yung pagbasa para matapos na po tayo. Sabi ng prophet, compassion and love is the will of God. And you can only exercise that as God gives it. It is not human, emotional passion. It is not emotional love. So sabi pa ng propeta kanina, hindi ito sympathy, mga kapatid. Mas lalo niyang nililinaw na ang compassion, hindi ito nanggagaling sa tao. It is not from human, it is from God. Ang Diyos ang nagbibigay nito. At may exercise mo lang ito, sabi ng prophet, kung ito ibinigay ng Diyos sa iyo. It is not a human, emotional passion, not emotional love, but divine love, which can only be rendered and given
by God. So sino lang daw po ang magiging kagaya ng Good Samaritan? Sila na pagbibigyan ng Diyos ng tinatawag na compassion. And who is compassion? It is a person. Compassion and divine love is one. And it is the person of the Lord Jesus Christ Himself, mga mahal kong kapatid. Kaya kung wala si Kristo, bad Samaritan lahat tayo dito. Magiging mabuting Samaritano lamang ang lahat sa atin dito. Kapag ang mabuting Samaritano, mamit natin, magsalita, hindi sa labas, kundi sa loob natin. Pumasok sa pinakabanal na dako ng templo ng ating pagkatao, into our hearts, at magsasalita ang Panginoon. Hallelujah. In a moment of in a twinkling of an eye, we will have a body change. Kaya nga ang perfection, mga mahal kong kapatid, it is immediately. Ang process napakahaba. Until now, we are on the process. Pero ang pagpapagaling, ang pagiging kompleto at sa pagiging sakdal natin, in a moment. Hindi si Brother Ray na magsasalita. Hindi si Brother Banham. Hindi 7 tao. Si Kristo mismo. At kapag siya ang narinig ng lahat ng nobya ni Kristo sa buong mundo, rapture. Lahat makukumpleto. Gabi man o umaga. Diba, iba-iba yung oras natin, mga kapatid. Lahat ng nobya ni Kristo na mayroong pangkabaranaan, may kakulangan pa. Hanggang sa araw na yon, walang mape-perfect. Maliban na marinig natin siya mismo na nasa ating pagkataong pangloob. Hallelujah. Ang makakaranas lamang daw ng compassion na meron kagaya ng Good Samaritan, na kagaya ng ginawa ng Panginoon doon sa lalaki, sa Pool of Bethesda, ay sila na pinagbigyan ng Diyos nito. Ang tawag dito ay divine love. It is the agapaw. At tinawag din ito ng propetang compassion. Ang meron lang tayo, passion. Passion sa damit. Diba? Pero ang meron sa ating Panginoon ay compassion. Last quote. Every one of you has got something to do now. Meron na ba tayong dapat gawin? Every one of you now has got something to do. Every one of you, get right in your church. Lahat kayo, sabi ng propeta, maging tama kayo sa iglesia ninyo. Be right in your church. Sino dito ang nasa tamang kalagayan sa iglesyang ito? Taas ang kamay. Wala din. Be right in your church. If you are here, be right here. Not on the other side. Baka naman si Brother Ryan ang nangangaral sa'yo. Pero ang pinapakinggan mong payo ng ibang pastor. You are on the other side. Be right in your church. Can we say amen to that? Kakalive ninyo, kakapanood nyo ng mga video, mas naniniwala kayo sa ibang pastor. That's on the other side. Be right in your church and work just as hard as you can for your local church. See? But don't never criticize. Pakitaas. Never criticize. If you know something bad about the other side, sabi ng prophet, if you know something bad about the other side, don't say nothing about it. See? Keep that to yourself. The enemy just listening to hear that, see? Don't let him know nothing. Don't speak nothing out. Then he won't know nothing about it. Kapag meron ka daw nakitang kahinaan ng kapatid, pagkakamali ng kapatid, hindi pala alam ng kawa yun.
May mga pagkakataon pala na hindi alam ng kaaway yung pagkakamali mo. Pero dahil may kapatid na bungangher, chinismis ka na, pati sa Satanas, napaabutan mo. Alam niyo ba na ang mga demonyo hindi omnipotent, omniscient, at omnipresent? Sabi ng propeta, kung hindi daw tayo magsasalita, wala tayong sasabihin, walang alam ang kaaway kung anong kahinaan ng isang kapatid. Tama ba? Hindi alam ng kaaway, may mga pagkakataon na hindi alam ng kaaway kung ano yung nagawa ng kapatid. Sabi ng propeta, para hindi malaman ng kaaway, huwag mong sabihin. Ano sabi ng scripture sa book of Proverbs? Love covereth the multitude of sins. If you have the compassion, if you have the divine love covereth the multitudes of sin. Kung sa palagay nyo, iisa-isahin ng Panginoon lahat ng kahinaan natin, makakatayo kaya tayo? He knows everything about us. Alam ng Panginoon bawat segundo ng buhay natin, anong ginagawa natin. Sa liwanag man o sa dilim. He knows everything. Pero narinig nyo bang may sinabi sa kahit ano? At meron kayang sasabihin sa inyo sa atin na ganito yung ginawa natin? Wala tayong maririnig kahit isa. Sapagkat inilagay niya ang lahat ng ating pagkakamali sa dagat ng pagkalimot. Love covereth the multitudes of sins, mga kapatid. Walang malalaman ng kaaway. Pero kung may mga kapatid tayong chismosa dito, madaldal, ang kaaway daw, andyan, andang makinig. The enemy just listening to hear that. See? So wag mong papayagan na meron siyang malaman. Wag kang magsalita para wala siyang malaman. Give it to yourself and pray. Amen. Next paragraph. Tatapos tayo. Nabot tayo ng alas 8. Pagpasensyahan niyo mga kapatid. Sabi diyan, say, the poor brother did wrong. Narito ang kaawa-awang kapatid na ito ay nagkamali. Sasabihin mo, narito, ang kaawa-awang kapatid na ito, nagkamali na naman. Diba? Huwag mong hatulan. But don't down him. Huwag mo na siyang ibagsak. Huwag mo na siyang ibaba pa. He's down already. Ibig sabihin ng prophet, anyhow. Try to pick him up. See? Let him up. Be the good Samaritan. See? Try to pick him up. You can even talk to him, pray for him. Kung hindi mo kayang magsalita, encourage ang kapatid, bigyan ng oil, bigyan ng wine. You have nothing about that. Sabi ng propeta, pray for him. Till it is that way. Just keep him on your heart. Cause his soul is worth 10,000 words. Amen. Yung 38 years na lalaking nandoon sa Pulo Bethesda, 38 years nang alam ng Panginoon ang kalagayan ng taong ito. Impotent man. Naturally, physically, he was an impotent man. Pag dinala mo yan sa spiritual, he was an impotent man. Ano ibig sabihin? Isang kapatid na may karamdaman, na may sakit, na may kahinaan, na hindi lumalago, na hindi gumagaling, nandun lang sa tabi. Pero naghintay ang Panginoon. Sabi pa ng James, mga mahal kong kapatid, matagal nang nagtitiis ang Panginoon. Gustong-gusto na niyang magsalita. Gustong-gusto na niyang pakawalan ng kulog para sa atin. Pero ang Panginoon ay sabi doon, He is patiently waiting for the harvest. Hallelujah. At kapag ang Panginoon ay nagsalita, then the rapture will take place. Lahat ng nobya ni Kristo na impotent, not whole, ay magiging buo, magiging magaling, magiging sakdal, at magiging perpekto.
Ang dapat lang daw natin gawin, sabi ng propeta, be like a good. Balikan nga natin, hindi lang be like a Samaritan. Like what I've said, there is a lot, or sabi natin, there are lots of bad Samaritan. Sabi niya, be the good Samaritan and try to pick him up. Paano ba natin naabutin ng isang kapatid, mga kapatid? Una, lapitan mo siya. Huwag mo siyang ipahiya, huwag mo siyang sumbatahan, huwag mo siyang hatulan. Talian mo ang kanyang sugat ng pag-ibig. Amen. Talian mo ng pag-ibig at pagkatapos mong matalian, bigyan mo ng langis. Pour him an oil. Anong ibig sabihin noon? Yung biyaya, katwiran ng Panginoon na nasa iyo, kung taglay mong Espiritu ni Kristo, ang ipapahayag mo sa Kanya ay ang salita. With revelation. With knowledge and wisdom. Yung wine. Ang ibig sabihin ng wine ay stimulation of revelation. Yung sinasabi mo, merong kapahayagan. At hintayin mong maunawaan niya. Sabihin mo, kapatid, okay lang yan. Andiyan ka na rin lang naman sa kalagayan na yan. Bumawi ka. Nakaintindihan po ba tayo? Just pick him up. Kung hindi mo kayang magsalita sa kanya, just pray for him. So, sino dito ang tumalikod sa kalooban ng Panginoon? All of us. Pero salamat, mga mahal kong kapatid. Pwede tayong bumalik. Pumasok ulit sa kalooban ng ating Panginoon. Can we say amen? Amen and amen. Atin sa palakpakan, mga kapatid. Tayo pong lahat ay tumayo sa oras na ito. So, ang bottom line ng paksa natin, ang pinakapunto ng paksa natin, una, ang totoong tumatalikod sa kalooban ng Diyos ay hindi yung umaalis lamang sa gawain. Hindi yung pumupunta sa ibang bansa. Hindi kagaya ni Brother Joshua na magsa-Saudi Arabia na rin. Ang totoong tumatalikod, sabi ng propeta, yung walang pag-ibig. Sapagkat yung mga nasa ibang bansa, pwedeng ibalik ng Diyos. Pero isang taong walang pag-ibig, di ba, napakahirap din. Kaya kung meron man tayong dapat balikan, kung ano yung naging case ng Ephesians age, ano yung kanilang tinalikuran, ano yung kanilang iniwan, mga mahal kong kapatid, the first love, the divine love that they have. Ang panahon na yon, merong indwelling. Sa panahon ng Episo, sa panahon nila Pablo, nung napapasimula ang unang kapanahonan ng iglesia, merong indwelling. Merong bautismo sa Espiritu Santo, may pagpupuspos, merong indwelling. Pero habang papatapos ang iglesia ng Episo, nang makapasok ang Antikristo, ang Panginoon ay umalis. Ang Panginoon ay lumabas. Kaya from Ephesian age sa dulong bahagi to Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, up to now to Laodicea, nasa labas ang Panginoon. Gusto niyang pumasok. Gusto niyang manahan ulit. Hallelujah. Sa mga mananampalataya na pinili niya para papagpahayagan niya. May mga kapatid na nasa malayong lugar na hindi nila gustong malayo. And because of circumstances, pwede sabihin natin may sakit, weakness, karamdaman, pangangailangan, andun sila sa kalagayang yon. Pero alam ng Diyos kung ano ang kailangan ng mga taong ito. Pwede silang ibalik ng Diyos, mga kapatid, anumang oras na gusto ng Panginoon. Kaya to all of us, ang totoong lumalayo sa kalooban ng Panginoon ay hindi yung lumalayo lamang sa gawain. Dahil may mga kapatid na nasa gawain pero malayo sa Diyos at malayo sa gawain dahil walang pag-ibig.
And all of us, nais nating makapasok muli at makapasok ang Panginoon sa ating mga puso at magkaroon ng unity, union between Him and the bride. So next Sunday, sa next fellowship natin, pag-pray ninyo yung paksa natin, the marriage of the Lamb, mga kapatid. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Hindi na po ako magpapaawit habang sinasaliwan tayo ng musika. Let us pray. Yukunin yung inyong mga ulo. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat po muli sa pagpapahayag ng iyong mga salita. Panginoon, tunay na walang magagawa ang sino man sa amin. Even I, Lord, ako sa aking sarili, namamanghalang din po ako sa biyaya niyo po. Sa tulong at gabay niyo, sa pangungunan niyo sa buhay ko at sa iglesia sa dakong ito at sa mga kapatiran. Kung sa akin lamang, Panginoon, hindi ko po alam paano i-handle ang aking sarili, ang aking pamilya, ang iyong iglesia, ang mga kapatiran. Pero salamat sa iyo. Kapatuloy ko pong ipinagkakatiwala ang lahat sa iyo, Panginoon. Ang gawain sa dakong ito na binubuo ng mga kapatiran, Lord, alam ko, all of us, marami pang kulang sa amin. Pero ikaw po ang kakumplituhan namin. Patuloy niyo lamang po kaming samahan, Panginoong Diyos. Pahintulot niyo po na makapanatili kami sa iyong gawain. Na kung kami man ay malayo, pipiliin pa rin namin bumalik sa iyo na patuloy na umaasa. Nakagaya ng taong ito, ng lalaking ito sa pulong bitis na Lord. For 38 years, meron siyang buhay na pag-asa. Hindi siya sumuko. And truly, Lord, dahil sa desire ng taong ito at sa seed na naroon sa kanya, sa predestinadong binhi na naroon sa kanya, sa pagpili niyo po sa kanya bago pa itatag ang sanglibutan, natupad ang isang bagay na nararapat para sa kanya na ayon sa iyong kalooban. And like to the certain man, Lord, lumabas sa Jerusalem, pinagnakawan, sinugatan, iniwan na nag-iisa na halos waring patay na. May mga dumaan na mga manggagawa, may mga pastor na walang pakialam sa kanya, may mga kapatiran na walang pakialam sa kanya. Pero salamat, meron kang pakialam sa lahat ng may pangangailangan na pinili mo, Panginoong Diyos. At tanging ikaw lamang, Panginoon, ang nakakakilala at lubos na nakakaalam kung sino-sino ang mga mapalad na pinili. Hallelujah. O kahit wala kaming karapatang humatol o musga, Panginoong Diyos, mag-reject sa sino man. Ang dapat po pala sa amin, Panginoon, be like the Good Samaritan. Like you, Lord Jesus. At magagawa lamang namin ito ng lubusan. Lord, we can copy. Pwede namin magawa sa pagsusumikap namin in a certain way, in a certain time, pero mabibigo kami, Panginoon. May hangganan, may limitasyon ang aming pwedeng magawa. Pero meron kaming buhay na pag-asa, yung dakilang pangako na pananahan sa bawat isa amin. Na hindi lamang phileo, pag-ibig sa kapatid ang aming mararanasan, kundi the divine love, Lord, the compassion na kagaya ng meron ka. The agapaw, Lord Jesus, the perfection. And you are the perfection, Lord. Ikaw ang kasakdalan ng bawat isa amin. Ikaw ang kakumplituhan ng bawat isa amin. Lord, habang kami ay nasa ganitong kalagayan, patuloy kaming umaasa, kasabay din ng patuloy na pagpapakumbaba at pagpapahayag, na patuloy na humihingi ng paumanhin, Lord, tawad sa lahat ng aming mga pagkukulang sa iyo. Na patuloy kaming umaasa, oras-oras, araw-araw, na kagaya ng taong ito sa pulong Bitista, kagaya ng certain man na ito, ng mga Levitang ito, ng priest na ito, Panginoong Diyos, na makakapanumbalik kami, na magiging buo kami at magaling kami, Panginoong Diyos. Makakasama ka magpawalang hanggan. Lord, maraming salamat. Kayo na po ang bahala sa mga kapatid ko. Nagawa ko po ang aking maliit na parte. Dalangin ko po na ang kabuuan ay kayo po ang pumuno sa kanila. Ang maliit na bahagi na nagampanan ng iyong lingkod, point something %, Lord, the 99 point something % ay ibigay niyo po sa lahat ng may pangangailangan sa gabing ito. Sa lahat ng aking mga kapatid na nangangailangan ng iyong salita, kapahayagan, karunungan, pagkaunawa, pagkaloob niyo po sa kanila, Panginoong Diyos.
Ang ilang mga minuto na lumipas, marami pa akong nasabi na ipahayag. Pero Lord, ang tinig niyo, ang pagpapahayag niyo, ang lubos makakapagpaaninaw sa kanila. Sa mga may pangangailangang pinansyal, Panginoong Diyos, tulungan mo ang bawat isa. Tulungan niyo po silang makapanatili sa iyong gawain na umaasa na isang araw lahat ng kanilang mga pagkakautang, lahat ng kanilang mga pangangailangan, gapos na umaalipin sa kanila, ay ganap silang magiging malaya at matutugunan ng lahat. Sa mga kapatid na may pisikal na pangangailangan, Lord, na patuloy na umaasa ng kagalingan mula sa iyo, na nananatili hanggang ngayon, Panginoong Diyos, kayo na rin po ang bahala. To all of us, Lord Jesus, sa mga pamilya na merong hindi pagkakaintindihan, emotional problem, Lord, relationship problem, Panginoon, kayo na po ang bahala. For the glory of you, Lord God. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa gabing ito. Salamat po sa fellowship, Lord, sa gabing ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin sa pagtatapos ng gawain. We bring back to you all the glory and honor and praise. And we ask all these things in prayer. In the mighty name of you, our Lord and Savior, Redeemer, Jesus Christ. Everybody says Amen, Amen, Amen. And may isang palakpak sa ating Panginoon, mga kapatid.